Hello. Right. Good morning, everyone. Magandang umaga. Welcome to our worship this morning, 6th Sunday of Easter. And for our worship this morning, we don't have communion. I apologize. Nalimutan ko po yun ng communion. So we'll follow the liturgy without Holy Communion. But still, si Isaias yung maging ng first part, and then we will do lead us in our worship songs. For our opening hymn, nagkaroon ng change. Instead of Made for Worship, we will be singing My Redeemer Lives. We don't have copies of it. Hindi ko nakuha yung copy. So if you know the song, then sing along. It's a chorus. Magsituyo po tayong lahat. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama at manahig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon, na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi,
ipahahayag ko ang aking pagsalansang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin ipahayag natin ang mga kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at abang kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat nasa kapalusahan mo sa panahon ito at sa kapalusahan walang hanggan. Ngunit kung puso akong malapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alam-alam sa banal, walang dungis, mapapait at pagtitiis at pangakayan ng iyong iniibig na anak na si Kristo ay maging mahabagin at magpapilaya ka nawa sa akin na isa kang mga kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunod sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong mapagpapilaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay ng habagin sa atin. Ipinigay niya ang kanyang bukog na anak na si Jesus upang maging handog sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag na lingkod ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo ng atayo. Ilagak kay Yahweh iyong simulanin. Aalayan ka at pagtatanggol. Ang taong matuwid, di niya bibigyan. Itong aking puso'y tigib, nanunubay sa aking tahot na ako ay pumanan. Kay Yahweh lang ako ihiling sa kloro. Aking natigiyak, iniligtas ako. Sa umagat hapon, maging sa bibirig, aking itatapoy ang mga hinaing. At ang aking tinig ay kanyang diringin. Ililigtas ako mula sa labanan at papabaliging taglay at tagumpay. Natapos lupiin ang mga kaaway. Sabay-sabay po natin awitin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Kapulis at Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinatulog niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong anak, Yesu Kristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. Ikaw nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw nagtulong sa ngalan ng Diyos Ama, mabag ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
O Diyos, Ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng mabuting bagay. Sa pamamagitan ng iyong banal na inspirasyon, ay ipagkaloob mo na ang aming lamang iisipin ay ang mga bagay na tama, at sa pamamagitan ng iyong pagabag, ay gawin namin ang mga bagay na tama. Sa pamamagitan ng Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay magsibo at ating pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa libong ito ay buhat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verse 9 to 15. At ganito ang sinasabi. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga-Macedonia, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming nilayat papunta sa Matrosia at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman roy, nagpunta kami sa Pilipos, isang pangunahing lungsod na sangkop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod, nagpuntas, naging ilog. Sa pag-aakalang doon, ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig, ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia, na taga-Tiara. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mga haling telang kulay ube. Pinuksan ng Panginoon ang kanyang isipan upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung ituturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kahit hindi namin napahindian. Isang araw, nang kami pupunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu. Kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sundan niya kami ni Pablo at sumigaw-sigaw ng ganito. Ang mga tao ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. At ito ang salita ng Panginoon. Ngayon ka nung pagbasa naman ay buhat sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 9 to 14, at ipapatuloy sa verse 21 hanggang 27. At ganito ang sinasabi. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sinabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napansa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kalultian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper at sindinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may iisang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalang bawat pinto. May 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon.
At nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod. Gayun din ang mga pinto at ang pader nito. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang ng bawang na parang kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod, sapagkat ang nagsisingkong templo ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod, sapagkat ang kalwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilaw. Sa liwanag ito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasabit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Ni ang mga gumagawa ng kasuklang-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero. Ang makakapasok sa lungsod, pinakita rin sa akin ang anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig ito na sindinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At ito ang salita ng Panginoon. Magsituloy po tayo para sa pagbasa ng mabuting balita buhat sa aklat ni Juan, chapter 16, verse 23 to 23. At ganito ang sinasabi. Sa araw na iyon, hindi pa ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng kataninghaga. Subalit darating ang panahon hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko na ang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo na Ama, sapagkat ako'y minahal ninyo at naniniwala kayo na ako'y mula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan, babalik na sa Ama. Sinabi na kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa akin at hindi na panininghaga. Ngayon, alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin pa kayo ninyo. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng alagad at iiwan ninyo ako. Hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin na magkaroon kayo ng kapayapaan. Pagdaranas kayo ng kaputingtian sa sanlibutan ito. Ngunit, ibahin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At ito ang salita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Sabay-sabay sa page 9. Sabay-sabay po natin bigkasin ang credo ng mga apostol. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, naglikha ng langit at lupa, at kay Jesucristo kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon, na ipinangihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ang dilibig. Siya'y bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw siya'y nagbangon sa mga patay.
umakyat sa langit, at nakalukok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Buhat tuloy taga-dito upang pumahan ng mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesyang Kristiyano, nakapuluhan ng mga dalan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbaon ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipon po tayo lahat. For our opening hymn, sermon hymn, we will sing More Than Conquerors. So nandun niya sa paper na binigay ko sa inyo. We'll sing More Than Conquerors. We are
Okay, Hello. Okay, so ngayon, we are resuming our Sunday school, and para starting this Sunday, we are starting a new Sunday school lesson series. Specifically, we are going to introduce our kids catechism, and so our lesson starting this Sunday will be catechism based. Today, sa kanilang lesson, yung Ten Commandments will be introduced. So lahat ng mga kids at nasa Sunday school area together with Teacher Eliza and Abby. Give me copy or please. Okay, good morning everyone. Magandang umaga. At sumayin ang lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Babasahin ko yung unang bahagi ng Gospel reading for this Sunday na binasa kanina, which will serve as the basis ng ating meditation ngayong umagang ito. It's on John 16, verses 23 and 24. Sabi doon, sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito ang salita ng Panginoon at pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita. Na-imagine na ba ninyo? Paano kaya kung nabubuhay tayo ngayon sa lumang panahon? Yung panahon na walang internet, walang wifi, walang data, mobile data, walang cellphone, walang tablet, walang ibang mga gadgets, walang mga games, walang social media, walang Facebook, walang Instagram, walang TikTok, at iba't iba pa. How would that make you feel kung tayo nabubuhay sa ganong panahon? Di ba? Happy. Para daw sa mga nakaabot sa ganong panahon, na wala yung mga bagay na yun, they could easily say, masaya. Masaya naman, kahit naman wala yung mga bagay na yun eh. Pero dun sa mga inabutan na pagmulat ng mata, ay meron ng internet, may wifi na, may mga gadgets na, may cellphones na, may mga games na, may social media na. Probably you would say, malungkot, boring. Kasi anong gagawin mo sa ayos pagkagabi? Paano ka maglalaro kung walang mga bagay na yan? Diba? So, magiging boring ang buhay mo sa ayos pag nabuhay siya sa panahong lumipas. So, bagay, baka hindi rin kasi ang pumunitin niya si Jenny. So, good luck na lang kayo. Pero if there's one thing na idinudulot sa atin nung itong mga bagay na ito, internet and all that, yung communication, pinadali niya, di ba? Pinadali, pinabilis. Kasi dahil doon sa technology that we have, yung access natin sa isa't isa ay napakadali. Diba? It's 24/7 actually, kung kailangan gusto makipag-communicate sa bawat isa. Kahit sa kalaliman pa ng gabi, we can do it. Diba? Kasi nandyan yung technology niya. Regardless of our locations. Diba? Kung nasaan man tayo, Pilipinas o nasa ibang bansa, it will still be very easy for us to communicate with one another. Ngayon, dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus para sa atin, nung siya magdusa at mamatay upang ang lahat ng ating kasalanan ay mabayaran at mapatawad ng lubos. Isa sa mga bunga nito ay binuksan niya para sa atin ang luklukan, ang trono ng Diyos. Para malaya tayong makakalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan specifically ng prayer.
ng panalangin. Meron tayong direct access sa ating Diyos Ama. At hindi natin kailangang padaanin ang ating mga panalangin sa kahit sinong tao. Kahit sa pastor, kahit sa Sunday school teacher, hindi kailangan eh. Lahat tayo, kung gusto nating manalangin sa ating Diyos, we can do that directly without going through yung pamamagitan ng isang tao. Although may benefits yun. Diba? Yung, dito sa pagsama natin, I usually ask that meron ba kayong prayer request na ating ilindulog sa ating Diyos. But it doesn't mean na kayo sa inyong sarili bilang mga mananampalatayang Kristyano ay hindi nyo magagawa yun. Of course you can. Yan, yung pananalangin, yung pagdirekta sa Diyos, sa manalangin, isa sa mga privileges that we have bilang mga Kristyano, bilang mga anak ng Diyos. Okay? Know that. Kailangan palagi natin tinatandaan yan that we have a direct access to God 24/7. Hindi kailangan gumamit ng sinumang tagapamagitan kasi binuksan ng Diyos Ama yung kanyang trono para makalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And that's one of the reasons why tayong mga Kristyano Luterano, we don't believe na kailangan tayong dumulog sa mga saints in heaven para ipamagitan yung ating mga panalangin. Well, maaaring ginagawa nila yung para sa atin, but the point is hindi iniutos sa atin ang salita ng Diyos na gawin natin yun. At walang pangako ang salita ng Diyos na kapag ginawa natin yun, ay titinggin ng Diyos sa mga ating mga panalangin. Ang pangako, malaya tayong dumulog sa Diyos Ama sa panalangin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. At bukod doon sa binanggit doon sa Ebanghelyo kanina, may ilang mga talata rin sa Biblia na nagpapahayag ng ganyan katotohanan. For example, sa Hebreo 10, 19, and 22, sinabi doon, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanan-bananan dahil sa dugo ni Jesus. Yung Old Temple, ang dakong kabanan-bananan, walang sino mang maaaring makapasok doon kundi ang pinakapuno pare. Pero ang sinasabi sa atin ng Biblia, wala na yung ganyang sistema. Sapagkat malaya tayo makakapasok, ang sabi doon, dahil sa dugo ni Jesus. Of course, hindi physically papasok tayo basta pamagitan ng ating mga panalangin. Yan, the invitation. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na puso at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Yan din sa Hebreo 4:16. Sabi doon, huwag tayong mag-atubili. Ang gusto pag sinabing huwag mag-atubili, ano ba ibig sabihin nun? Huwag mag-atubili. Huwag magduda, huwag magdalawang isip. Di ba? Na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Hindi nakakahiyang lumapit sa Diyos sa panalangin. Baka isip niya, nakakaya namang mag-pray, nakakaya namang humingi sa Diyos. Hindi nakakahiya. Binuksan nga ng Diyos yun eh. Yung privilege na yun para sa atin through Jesus. Kaya anong tinanong ng mga alagad ng ating Panginoon, paano po ba kami dapat manalangin? Turuan niyo po kami manalangin. At ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanila, ganito kayong mananalangin, Ama namin nasa langit. Di ba? Yun ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad. Ama, ganito kayong mananalangin, Ama namin nasa langit. Tinuturo ng Panginoon na sa ating pagdulog sa Diyos ay dapat nandun yung kaisipan sa atin na ang ating dinudulugan ay ang ating Ama na nasa langit. Kaya tayo ay direktang nananalangin sa ating Diyos Ama sa pamamagitan o sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin na tayo nananalangin sa pangalan o sa pamamagitan ni Jesus? Ano ba ibig sabihin doon? Ibig sabihin na yung ating mga prayers ay acceptable at tanggap-tanggap sa Diyos Ama dahil lamang kay Jesus. At hindi dahil sa ating mga credentials. Kasi minsan yung ibang tao nag-iisip, teka, mabait naman ako eh. Bakit papakinggan ng Diyos yung panalangin ko? Diba? Ibibigyan ng Diyos kung anong gusto willing sa Kanya kasi mabait naman ako. It's not about us kung mabait tayo o hindi. Hindi yun ang ating passport para magkaroon tayo ng
access sa Diyos Ama. Hindi sa ating pangalan, hindi sa ating kabanalan or whatnot, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin din nun, na tayo ay nananalangin ayon sa pangako ng Panginoon, ayon sa kanyang salita at kalooban. At may buong pagtitiwala sa kanyang mabuting layunin para sa ating buhay. Yun ay ibig sabihin nun, ha? Kaya yung praying in Jesus' name, hindi yung isang ritual o formula para masiguro papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Aminin natin, hindi madaling manalangin, di ba? Hindi madaling mag-pray, and I'm talking about praying in private, most especially. Di ba? Yun nga lang, maglaan tayo ng kahit ilang minuto sa isang araw para sa ating personal panalangin, napakalaking struggle na sa atin. How many of us merong personal time para mag-pray? How many of us merong prayer time? Kahit, say, 2 minutes a day. Gano'ng karami sa atin na merong, it's a struggle, hindi ba? It's a struggle. Isang dahilan ay yung mga distractions sa paligid natin. That's one. Yung mga kaabalahan na kumakain ng malaking bahagi ng oras natin. Hindi man natin sabihin, pero parang hindi ganun kahalaga para sa atin. Yung maglaan ng ilang sandali sa bawat araw para sa ating personal na pananalangin. Merong isang pag-aaral na nagsasabi na tayong mga Pilipino, we are connected to the internet for 10 hours and 56 minutes a day. In total, ilan yan? Totals to 166 a year. Tayong mga Pilipino ay sa pag-aaral. Just sa oras na yan, of that time, 4 hours and 50 minutes a day are spent on social media. 4 hours and 50 minutes a day are spent on social media and games, which equates to ilang araw? 65 days. Ganyan kalaking oras ang ginugugol natin mga Pilipino sa internet, sa social media, sa mga games at iba pa. That's how much we spend each day of our lives. Diba? Ayon sa pag-aaral. Sabihin natin na maraming mga pros yung paggamit ng technology at ng social media. Pero alam natin na marami din yung mga disadvantages. One of which is that social media is, sabi nga, is one giant hub of fake news or chismis. Yan talaga yan. Yan talaga yan. Yung social media. Kaya kasi dating Pangulong Duterte, minsan in one of his speeches, tinawag niya yung ating bansa na Republic of Marites. Tandaan niyo ba yun? Once upon a time, si Pangulong Duterte, he called the Philippines as Republic of Marites. And it's because of how much we spend our time each day sa social media for whatever reasons. Sa kapaligtaran, how many Filipino Christians kasama tayo ang willing and able to spend even half an hour each day sa ating personal prayer? Mahirap, diba? Mahirap rin. Pero imagine the huge difference it could make sa ating personal lives at sa ating society. Kung yung binanggit kong statistics kanina, kung yung ganong kahabang oras, ay mas slice man lang kahit kalahati, at yung kalahati ng ilagay natin sa ating personal na oras ng pananalangin sa Diyos. Imagine the huge difference it could make sa buhay natin at sa ating lipunan. Probably, nagkukulang tayo sa motivation. Pero kung nagkukulang tayo sa motivation para gawin regular na bahagi ng ating schedule,
araw-araw na schedule, ang personal na pananalangin. Kailangan nating marinig at kaunawaan na sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyong binasa ngayon, yung binasa ko rin kanina. Ang sabi natin Panginoon, pakatandaan ninyo. Pag sinabing tandaan, ibig sabihin, huwag kalimutan. Pakatandaan ninyo. Ano mang hingi niyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Humingi kayo at kayo tatanggap. Upang malubos, upang malubos ang inyong kagalakan. Hindi ang kanyang kagalakan, ang inyong kagalakan, ang ating kagalakan. Paano? Hindi natin nakikita ang ating Diyos sa kanyang presensya sa pisikal na paraan. At palagi ko sinasabi yun, diba? Huwag na huwag kayo magsasabi sa akin, nakikita niyo ang Diyos at naramdaman niyo ang Diyos physically. Dahil iba yun. Hindi ang Diyos yung nakaramdam sa inyo. Hindi natin nararamdaman ng kanyang pisikal na presensya sa panahon ngayon. Hindi natin narinig ang kanyang tinig sa pisikal na paraan. Again, huwag niyo ako dalapian, sabihin ng pastor, narinig ko ang Diyos. Pinausap na ako gabi. Ang sabi niya ganito, huwag na ba kayo lalapit sa akin? Dahil sasabihin ko sa inyo, hindi Diyos ang nangusap sa inyo. Hindi Diyos ang diablo ang nangusap sa inyo. Napapagyak na Diyos. Hindi nangyayari yun sa ating panahon ngayon. Pero sa mga salitang binanggit ng ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng katiyakan na kung tayo ay nagpipray, tayo ay nananalangin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus, para na rin natin kausap ng harapan ng ating Diyos at Panginoon. Yun ang epekto noon, yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi mo siya nakikita, nararamdaman physically. Pero when you pray to Him, parang kaharap mo na rin ng Diyos na dinudulong sa Kanya yung lahat ng iyong mga panalangin, lahat ng iyong mga idinadaing sa Kanya. Kasi di ba tayo, pagkaharap natin yung tao na kailangan natin pagdulugan ng ating mga concerns, nagbibigay sa atin yun comfort, di ba? Na encouragement. Kasi kaharap natin mismo yung tao na sa paniwala natin ay may kakayahan na tugunin yung ating mga kahilingan. That's the same kind of feeling na dapat natin maramdaman kapag tayo ay dumulunod sa Diyos ang nasa panalangin. Na magkaroon tayo ng damdamin ng encouragement at ng assurance na matutugunan kung ano man yung ating binunudog sa Kanya. Ang sa madaling salita, ang pagbibigay sa atin ng Diyos naman ng kalayaan na dumulog sa Kanya sa panalangin ay pagbibigay sa atin ng assurance, ng katiyakan na hindi siya malayo sa atin. Kasi minsan yung iniisip ng mga tao ay napakalayo naman ng Diyos, napakahirap niyang abutin. Hindi siya malayo sa atin, hindi siya mahirap abutin. Inabutin na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Hindi siya mahirap hanapin at abutin. Kasama natin siya at ang kanyang tulong ay palaging naririyan para sa atin. Ibibigyan din tayo ng katiyakan ng Panginoon na lahat ng ating mga idinudulog sa ating Diyos na sa panalangin ay Kanyang pinapakinggan at tinutugon. When sabihin sa akin, lahat pa talaga, may mga prayers ako parang hindi naman nasagot eh. Pero sabi, lahat. Lahat pa talaga? Oo, lahat. Sabihin nyo, bakit nga nag-pray ako ng ganito ganyan, hindi nyo pa yung ganito ganyan, hindi naman binigay. Kasi hindi naman sinabi ni Jesus mismo na anumang hingin nyo sa Ama ay ibibigay niya sa inyo. Hindi naman yung sinabi niya, di ba? Hindi niya sinabing anumang hingin nyo sa Ama ay ibibigay niya sa inyo. Ang sinabi niya, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Natandaan niyo pa kanina yung sinabi ko, ano ibig sabihin no? Paghingi sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Sinabi natin, para lang ma-review tayo, nakahulugan nun ay we pray ayon sa Kanyang salita at kalooban. Hindi sa ating kalooban. Ayon na may buong pagtitiwala sa Kanyang mabuting layunin para sa ating buhay. Hindi sa ating layunin, sa Kanyang layunin. Sa madaling salita, kung yung ating hinihiling sa Kanya ay ayon sa Kanyang salita at ayon sa Kanyang kalooban, siya na yun ang ibibigay niya sa atin. Pero,
ang pagsagot niya ay ayon pa rin sa kanyang pamamaraan at ayon sa kanyang panahon. Huwag natin kakalimutan yan. Pag sumagot ang Diyos sa ating panalangin, ayon sa kanyang paraan at ayon sa kanyang panahon. Hindi ayon sa ating paraan at hindi ayon sa ating panahon. At kung ang ating namang hinihiling sa Kanya ay hindi ayon sa Kanyang salita, hindi ayon sa Kanyang kalooban, hindi yung eksaktong hinihiling natin ay bibigay niya sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya tutugunin ang ating panalangin. Kundi, kung ano ang tunay na makakabuti sa atin, yun ang ibibigay niya sa atin. Kaya hindi naman talaga sumasagot ang Diyos ng no sa ating panalangin. Kundi, kung ano yung ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang pamaraan at ayon sa kanyang kabutihan. Tandaan natin yan. That should motivate us enough para manalangin sa ating Diyos. Kung ang pangako ng Diyos na ang lahat ng ating panalangin ay kanyang dinirinig at tinutugon, ay hindi pa sapat na motivation para maging masigasig tayo sa panalangin. Pakinggan pa natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya doon towards the end, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ano ibig sabihin? Isang realidad na kahit tayong mga mananampalatayang Kristyano ay nakakaranas pa rin ng maraming kalungkutan at kapigalian, ng maraming pagluha at pagtamis, dulot ng maraming mga bagay sa mundo ito. That's a reality. Hindi natin naiaalis sa buhay natin yung mga bagay na yun. Pero sa gitna ng ating kalungkutan at kapighatian, meron tayong joy, meron tayong kagalakan nasa sa ating puso na hindi kailanman matatabunan ng anumang kalungkutan at kapighatian. Ano yung kagalakan na yun? Ano yung joy na yun? Ang kagalakan dulot ng pag-ibig ng ating Diyos na Kanyang ipinadala sa atin ang isugo niya ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa para mabuhay at mamatay at muling mabuhay para lubos na mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus, yang kagalakang iyan ay nalulubos kung tayo humihingi sa Diyos Ama sa ating mga panalangin. Tinatanggap natin ang Kanyang tugon. Bakit? Kasi sa tuwing nananalangin tayo, nakikita natin kung paano tinutugon ng ating Diyos Ama ang ating mga kalaingan. At mas nauunawaan natin kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay, sa kanyang pamamaraan at sa kanyang panahon. At habang lumalawak at lumalalim ang ating pagkaunawa sa kung paano kumikilos ang Diyos, we also learn, natututunan din natin na tanggapin ang kanyang pagtugon sa ating mga panalangin. Kahit pa sa mga pagkakataong hindi ito ayon sa ating kagustuhan. Di ba? Hindi ayon sa ating pamamaraan. Hindi ayon sa ating panahon. Dahil dyan, natutunan natin magpasakop sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo nag-disappoint, hindi tayo nag-discourage. Kung iba man ang tugon ng Diyos sa ating mga karahingan. Dahil buo ang ating pagtitiwala na gagawin ng Diyos kung ano ang pinaka-mabuti para sa atin. Kaya nagiging lubos ang ating kagalakan dahil napapatunayan natin na sa ating buhay tapat at totoo ang Diyos at ang kanyang mga pangako para sa atin. Kaya, simple lang sinasabi ng Panginoon sa ating text. Huwag kayong mahiyang manalangin sa Diyos. Huwag kayong matakot na manalangin sa Diyos. Huwag kayong magatibili na manalangin sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Yan ay privilege na pinagkaloob niya sa atin sa pamagitan ng Kristo Jesus. At ang di malilit ng paypaan ng Diyos siya mag-iingat sa ating mga puso pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo ay magpapatuloy sa ating pagdikaw ng ating mga handog.
Okay, bago tayo dumako sa ating prayer, I think we can check to try kung yan yung mga Sunday School kids natin. Okay, so let's welcome our Sunday School kids para sa kanilang lesson presentation together with teacher Eliza and Ate Abigail. Okay, so Good morning, kids. Good morning. Good morning, kids. Good morning. So, ano nga ba yung pinag-aralan natin? Unang utos. First is, ano ba yung 10 Commandments? Bakit to binigay sa atin ng Diyos? O, bakit tayo may sinusunod na utos? Bakit kailangan may utos tayong susundin? Para malaman ang tama at mali at dapat at hindi dapat tama. Para malaman natin kung ano yung tama at mali. So, ang unang utos ang pinag-aralan natin ngayon. Ano ba yung unang utos? Recite mo sa akin. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Tama, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, para sa inyo, ano yung point ng unang utos? Bakit? Yan. Ano yung susundin natin? So, ano yung kahulugan, Audrey? Sa booklet, dapat tayong matakot. Tama, dapat tayong matakot, umibig at magtiwala sa Diyos ng higit sa lahat. So, yung lesson natin i-connect natin sa first commandment at ang bida natin ay sino? Si Daniel. Sino nga ba si Daniel, Audrey? Ano yung si Daniel? Higit sa lahat. Tapos grabe yung faith niya, di ba? Saan nagtatrabaho si Daniel? Ano yung pinaglilingkuran niya? Sa hari. Tama. So, di ba, sa hari. Diba si Daniel, siya yung paborito ng hari kasi nga hardworking siya. Siya yung paborito. Gusto siya bigyan ng katungkulan ng hari. Pero yung kasamahan ni Daniel ayaw pumayag. Ano yung ginawa ng kasamahan ni Daniel? Anong ginawa nilang plano? May plano sila eh. Dito. Brianna, ano yung plano niyo? Na sa loob ng 30 days, ang sasambahin lang nila ang hari. Kapag may lumabag ng utos na yun, Napakain sa ano? lion. Sa layon. Sa nagugutom na layon. So, paano napakita yung pagkatakot, pag-ibig, at pagkatiwala kay God na higit sa lahat? Na kahit alam na ni Daniel yung consequences, nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Ang higit sa lahat, diba? Kasi alam niya ipapakain siya sa leon eh. Pero hindi naman siya natakot, wala siyang naramdaman. Sumama pa nga siya ng willingly. Kasi alam niya hindi siya papabayaan ni God. So para sa inyo, paano niyo may apply yung unang utos sa pang-araw-araw natin? Go on, do. Para sa iyo. Paano mo may apply yung unang utos? Pagtiwala sa Diyos ng higit sa lahat. Tama. Brianna, para sa'yo, paano may apply yung first commandment? Manampalataya. Kanino? Sa lahat. Tama.
My memory verse 1, 2, 3, go. Unang Juan, chapter 4, verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Okay, thank you Sunday School kids and thank you Teacher Nasa, Abby. Ngayon natapos tayo sa ating panalangin pangkalahatan. After ng panalangin pangkalahatan natin, we go straight doon sa pagbati kung dahil na tayo pag-ibig ngayon. Before I do that, meron ba kayong prayer request? Any prayer request? Ano yan, Aisha? Natataas ka ba ng kamay o binabless mo? Sige. Cool. Okay. So, kahit naka-place na, yun ang simple hiling ni Aisha para sa folk dance presentation. Kailan yun? Bukas. Okay. And of course, pasasalamat sa mga estudyanteng bakasyon na ngayon. Diba? Natapos na yung kanilang recognition and all that. Liza and Marian. At, ikaw sa alas mga tuloy. Alam po, ang ating BBS sana ay successful. Wow. Tasya man ako sa iyo na naalala mo yan. Yung ating BBS tomorrow, starting tomorrow, maging successful siya. Mas marami tayo may invite ng mga kids, kahit mga kabataan, kasi kasama naman doon. Bigyan tayo ng strength tayo mga matuturo para magawa natin na maayos yung ating mga task sa BBS na po. And, ano pa? Anything else? First natin. Yung ibang mga wala, pero mga lakad din yung ano to, so we pray for them na naghanap sila ng Panginoon sa mga lakad nila at bigyan natin sila makasama sa mga succeeding ng mga Sundays. Okay. We'll proceed with our prayer. Pagkatapos ng prayer natin, tayo natin tatayo after our general prayer para i-decide natin yung manalangin na give you the cue mamaya pagkatapos ng ating general prayer. Okay, then let's go ahead and let's pray. Tayo lahat ay tumakong sa ating panalangin pangkalahatan. Manalangin tayo. Makapangyarihan at napakamahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kagandahang loob at mga kawaan, lalong-lalo na sa pagkakulong mo sa amin ay pinakamamanlanang at sa kapahagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasama namin ay kanin mo sa amin ng iyong salita upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at katatapat na puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang pagtupad. Matayin namin isinasamon na iyong pamahalaan at pagalingan ng iyong iglesyang naganap kasama mga pastor at mga ministro nito, mga manggagawa nito, upang aming maingatan ng kadalisayan ng iyong salita ng kaligtasan na sa pamagitan niyon ay magtumibay ang aming panampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at tumulad ng iyong kaharian. Magsuko ka ng mga manggagawa sa iyong anihan at linyapin mo ang iyong mga sinugo upang ang iyong salita ng pagkasundo ay maipahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng dako ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan kaundaran sa lahat ng nasa katukulan, lalong-lalo sa Pangulo ng aming bansa at sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya magpamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapanatili ng katuwiran at sa pagsupoy sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabanalan at katapatan sa lahat ng bagay. Naway kalugdan mong pagbaguhin ang mga puso ng aming mga katunggalin kaaway, nagpapawi ang kanilang pagkapuot at pakisa sila sa amin, na lumakas sa kapayapaan at kababaan noon. Alamin mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang lahat ang nasa pamimigati, pangangailangan, kahirapan sa pagsilang, nasa bihig ng kamatayan o sa alimang kapahamakan. Lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tagapin nila at kilalanin ang kanilang kabigatian bilang kapahayagan ng iyong makaamang kalooban. At dahil kami ay nararapat na tumanggap ng iyong poot at panangin kausahan.
Gayunpaman, ipinamamalig namin sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong lingulin ang kasalanan ng aming kabusbusan, ni ang aming maraming pagsuway. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya at walang pagbabagong pag-ibig, ipagsanggalang mo kami sa lahat ng kapinsanaan at kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasisirang doktrina, sa digmaan at pagdanang ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malakas na hangin bagyo, sa kakulangan ng ani at gutom, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasumpa-sumpang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat, lalong-lalo sa amin ng mga sumasampalataya. Ipagalaw mo ng lahat ng kapakipanghinabang na bunga sa libutan ay lumago at aming mapakinabangan sa bundang panahon. Ipagalaw mo ang pagtatagumpay sa Kristiyanong paglubog sa mga kabataan, sa lahat ng gawain na ayon sa batas, sa lupa at sa dagat at sa himpapawid, at sa lahat ng malilinis na sining at kapakipanghinabang na karunungan. Nagputuhan mo ang mga iyon ng iyong pagpapala. Nagipin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa at lahat ng aming mga handog na iniaalay namin sa iyong harapan, sapagkat kami iyong binili upang maging iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin ang aming Vacation Bible School na magsisimula bukas. Nawa, Panginoon, ay magkaroon kami ng mas maraming mga estudyante babaginan na iyong salita. At kami mga mamumuna sa gawain ito ay bigyan mo ng kalakasan at nakakayahan upang maging panalangin maayos ang gawain ito. Kasama po aming panalangin ng pagpasalamat sa mga estudyante na natapos na yung lahat ng kanilang mga kailangan sa school. Nawa ay naging isang malaking pagpapala ang nagdaang school year para sa kanila. Again po, Panginoon, ang mga patuloy pa rin po na pumapasok sa kanilang mga klase. Katulad po ni Aisha sa kanilang prayer para sa kanilang presentation bukas. Nawa, bigyan niyo po sa ilan ng iyong patubay. Hanggang pang ito yung magawa nila ng maayos. Kasama rin po aming panalangin sa aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon dahil mayroon silang mga personal na mga lakad. Kayo po mag-ingat sa kanila at patubayan niyo po sila. At tayo po mga kapatid sa ibang dako ay kayo po ang pumatubay at pag-ingat sa kanila. Ang mga ito, at ano pa mga bagay na nais aming hiling sa iyo, Panginoon, ay ipagkalaw mo sa amin, alang-alang sa mapait na pagdurusa at kamatayan ng Kristo na iyong bugtong na aming Panginoon at tagapagligtas na siya naturo sa aming manalangin ng manalangin. Sa page 19, tayong lahat ay tumayo. Page 19. Okay, sabihin tayo. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghalik sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa amin. Nagpatawaran mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, hindi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman. Amen. Sa last page. Ang Panginoon ay sumayo at kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Salamat tayo sa Diyos. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Iniyang naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated. We will sing our closing hymn, Hosanna. And those of paper na ibigay ko sa inyo. We'll sing Hosanna.
Generation
so good morning, everyone. Good morning! Let's get up. And we'd like to welcome yung lahat ng ating mga kasama ngayon dito in person. And yung mga kasama natin online. Wala nag-register. Okay, wala nag-leave ng comment. Pero kung sino man kayo na nandyan, thank you for joining us sa ating worship this morning. And of course, we'd like to thank Eve and Bo for leading us in our worship. Wala silang drummer ngayon, and wala na lang silang vocalist ngayon. Kaya napalitan yung first song natin kasi ano yun eh, with Blessing, yung sa song na yun. Okay, also thank you sa ating mga Sunday school teachers today, Teacher Eliza and Ate Abigail, thank you sa pagtuturo. Of course, thank you Cyrus for leading us sa first part ng ating liturgy. Of course, we'd like to thank Pastor Justin and Laura for leading us. And for our announcement, I would, mamaya pagkatapos ng ating mga kumustahan, again, I would request na maiwan lang dito yung mga Sunday School and DBS teachers and staff. And of course, ating worship team. Sila lang maiwan, the rest you can go para hindi masyadong ating gagawin. Kasi marami kami gagawin ng Sunday School and DBS staff mamaya in preparation for our DBS tomorrow. And I'd like to invite everyone sa ating Vacation Bible School tomorrow, starting at 9 a.m. About 9? 8:30 a.m. We start ang ating Vacation Bible School bukas. So, please invite lahat ng mga kids sa inyong neighborhood, lahat ng mga kaibigan, kaibigan, para magbibahagi natin Vacation Bible School. It will be from tomorrow hanggang Thursday. Okay, so yun yung ating Vacation Bible School. And yung sa mga hindi naman kasama sa staff, and you can pray for our VBS to be successful. You can also invite people para sa ating Vacation Bible School. Wala akong announcement other than that. Maraming salamat again for joining us. And have a wonderful, blessed week ahead of you. God bless everyone.